Magandang araw sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, sa mga salitaan pa lang namin ni Patricia, ay aminado akong nagkakaroon na ng hulma ang aking sundalo. Agad akong nag-isip ng paraan. Kailangan ko siyang muling matikman. Kung tutuusin, ay madali namang tugunan ang aking kabuglian. Nasa kwarto lang si Mrs. At isang kalabit ko lamang ay may lalabas ko na ang init ng aking katawan. Pero kagabi lang ay adobo ang aking ulam. Wala naman siguro, kaso kung ibang putahe naman ang aking pakikialaman. Babes, tumawag si Impoy, yung pinsan ni Bogs. Birthday pala niya ngayon, nagyaya. Tara, punta tayo. Sabi ko kay Kay nang pumasok na din ako sa aming silid. Diba, kakain lang natin ng hapunan, sagot ng aking misis. Medyo kinakabahan ako sa sinagot ni Kay. Sa aking gawa-gawang paraan, ay maaari din siyang umayag at sumama sa party na hindi naman totoo. Pero umiral siguro, ang bahala na. Buti na lamang at ako'y pinagbigyan ng tagdahana. Nakakahiya kasi, kanina pa ako kinukulit. Busy ka ba? Tanong ko. Kailangan kong mag-review babes para matanggap na ako at makapag-work na din. Ikaw na lang ang pumunta babes. Okay lang ako dito, sagot ng aking asawa. Are you sure? O sige, mabilis lang naman ako. Magpapakita lang ako at doon at ayoko din gabihin. Sagot ko na lang. Mabilis akong nagbihis. Nagmadali ako na kunwari para hindi gabihin. Bagkus ay para makapunta na ako sa kabilang silid kung saan naroon ang mabogli, babaeng kailangan ang aking pagsisid. Marahan akong kumatok habang nakatingin sa kabilang dulo ng aming bahay upang magmasid na rin kung sakali mang lumabas si Mrs. Habang gamit ang isang daliri sa pagkatok ay pinakinggan ko din kung si Patricia ba'y may ginagawang milagro at may ginagawa sa sarili. Patricia, mahina akong tinig. Ilang saglit pa'y nakaminig ako ng yabag. Paa na galing mula sa ibabaw ng kama. Papalapit sa pinto ay lalang bumilis ang aking paghinga. Pati ang puso ko ay puno na din ng kaba. O kuya, bati ni Patricia. Pwede ba ako pumasok? Sagot ko sa kanya. Ha, saan? Pabiro pa niyang tugon. Kagyat ay inihakbang ko ang aking mga paa patungo sa kanilang kwarto. Agad kong naamoy ang kanyang halimuyak. Sa kulob niyang silid, ito'y mabango at sa aking pangamoy ay payak. Oh, may lakad ka yata, si Kay. Nasaan? Tanong niya sa akin. Nandun sa kwarto namin. Wala akong lakad. Dito talaga ako pupunta. Sagot ko sa kanya. Hehehe, alam ko na. Ikaw talaga. Ang galing ng diskarte. Makatikim lang. Ha. Masaya niyang sabi. Wala nang paligoy-ligoy pa. Bigla ko nang sinunggaban ang asawa ng aking pinsan. Sayang ang oras. Gusto kong makarami. Bihira kasi ang ganitong pagkakataon na sadyang nakaw ng mga sandali. Sa paglapit ng aking mga labi sa mukha ni Patricia ay itinukod niya ang kanyang mga dalawang kamay sa aking dibdib. O baka naman ganyan lang yan. Wag na lang. Ayoko nang mabilisan. Wika ni Patricia. No, hindi. Aanuhin kita hanggat kaya ko. Pagmamayabang ko naman. Matapos ng aming salitaan ay muli kong inilapit ang aking bibig sa kanya. Malugod naman niyang sinalubong ito ng mabango niyang hininga. Nakapigit si Patricia. Nakaabang sa ligayang hatid ko sa kanya. Tumayo kagad ang aking sundalo, halatang sabik na sabik sa kabugliang hatid ng asawa ni pinsan. Maririnig mo ang mahinang bulungan naming dalawa. Teka, Kuya Badong. Muli ay naghiwalay ang aming mga tuka. Pinatay ni Patricia ang ilaw. Binalot ng kadiliman ang buong silid hanggang isang maliit na liwanag ang suminag mula sa kanilang lampara sa tabi ng kama. Nabibilib pa ako sa kanyang sumunod na ginawa.
Kumuha ng maduduming damit at inilapat sa pagitan ng sahig at pintuan. Ayoko ng istorbo, wika niya. Kinuha ang cellphone at may tinawagan pa si Patricia. Kay baka may papabili ka. Nandito ako ngayon sa Panda. Wika ni Patricia sa telepono. O sige, bye. Sabay baba ng cellphone sa maliit na lamesa. Oh, game na. Huwag masyado maingay ha. Like I've said, ayoko ng sorbo. Muling bilin ni Patricia. Napangiti na lang ako sa mga hakbang ni Patricia. Sa sarili niya siguro ay ayaw talaga niyang mabitin o mahuli ng aking asawa. Sa sumunod ang pagkakataon kapwa nasa ibabaw na kami ng kanilang higaan. Tuka ang walang humpay. Ako na may abala din sa ginagawa kong pagpapala sa kanyang mga kabundukan. Sa kaunting liwanag ay dominante pa rin ang likas na kaputian ng kanyang balat. Kahit pa wala gaanong sinag ay aninag pa din ang mga tulo ng kanyang malarosas na kabundukan. Sumubsob ako doon. Sinimsim ko agad ang natural na halimuyak ng kanyang katawan. Halinhinang kong hinigop ang mga kabundukang iyon. Sinabayan niya ito ng mahihinang bulong. Kuya Badong, pwede ba pagpalain ng bibig ko ang sundalaw mo? Hiling ni Patricia. Oo naman, sa iyo ito ngayon. Take your time. Sagot ko naman. Ako'y kanyang pinahiga. Pumesto siya doon sa pagitan. Hinawakan niya ang dapat hawakan. At agad itong pinagpala ng kanyang bibig. Pipikit sana ako, pero mas naramdaman ko ang kakaibang sarap. Pero mas pinili ko ang dumilat upang saksihan kung paano ang ginagawa ng kanyang bibig sa aking sundalo. Kung noong una ay mabilisan lang ang kanyang ginagawa, ngunit ngayon ay dahan-dahan lang. At pinapakita niya talagang siya ay bihasa. Halos mabilaukan siya tuwing maabot niya ang dulo ng aking sundalo. Kasabay pa nito ang mga likidong bumabalot sa aking sundalo. Pakain din ng tilapia, Pat. Hiling ko naman. Makalipas ang ilang sandali ng kakaibang ligaya, hindi pa ako nakapag kuya? Dahilan niya. Okay lang yan. Kahit madamo. Gustong matikman ulit yung kakaibang tilapia. Sagot ko naman. Ngumiti lamang sa akin si Patricia. Halatang nagustuhan niya ang aking mga pambobola. Hinayaan niyang ako mismo ang magtanggal ng kanyang suot pamababa. Gaya ng dati. Shorts lang at wala nang panloob si Patricia. Inilabas ko ang kumikiwal kong bagay sa aking bibig. Iniumang ko ito sa kanyang mukha at pinagpala ito sa abot ng aking makakaya. Habang ako'y abala sa aking ginagawa, ay pilit ko ding inabot ang mga bundok na yun. Pinaglaruan ng aking mga kamay. Naka-4 na rounds kami. 4 na beses akong nagpaputok at siya naman ay 5. Sa kabuuan, 2 beses niyang sinalo ng bibig ang mga likido. Bagay na si Mrs. sa akin ay hindi nagagawa. Aking napag-alaman ayon na din sa kanyang kwento habang kami ay nagpapahinga. Kaya pala ganun na lamang ang kanyang pangungilila ay dahil na din kay pinsan. Malaki daw ang sundalo ni pinsan. Nasasaktan siya tuwing sila'y may ginagawa. Kung nag-aano man sila ay may araw na siya ay basa.
ay tagulan doon. Madali naman daw magpaputok ng bulkan si Mamerto, kaya hindi rin niya naabot ang dapat maabot. Mula noon ay naging regular na ang aming pagtatalik tuwing may pagkakataon nga lang, at hindi naman madalas. Nagawa namin paligayahin ang isa't isa. Napunan ko ang kanyang pangangailangan. Siya naman ay may pagkukulang. Siya naman ay ang pagkukulang ni Mrs. ang kanyang ginampanan. Walang nakaalam maliban sa amin at aming bahay na inuupahan. Kung dati isang beses lamang sa isang linggo kaming simula nung nagkaroon na ng trabaho ang aking asawa, ay dumalas na ito sa kwarto, sa sala, sa banyo, maging sa kusina. Ay nagawa na namin ang bawal na gawain. Hindi ko alam kung hanggang kailan ito. Hindi ko alam kung ito ba'y panandalian lamang o tatagal hanggat kami ay nabubuhay. Tama nga sila, hindi pwedeng adobo araw-araw. Kaya ngayon ako na may dalawa ang aking paboritong ulam. Ang aking asawa at ang asawa ni pinsan. Dito sa aming bahay-bahayan. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Ito na rin ang pagtatapos ng ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.